Ako? Hi, good evening. Hi, good evening ka dyan. And is there any way you can speak louder than that? Yes po. Ayan. Okay na po. Anong tatawag ko sa'yo? Lian po. Ano ulit? Lian. Spell. Lian, Papa Jack, Lian. L-H-I-A-N. Sabi ko na may H eh. Kaya pinaspell ko eh. L-H-I-A-N. A-N. Kasi yung iba, L-H-I-A-N-N-E. Hindi ka naman ganon. Invento ko lang yan, Papa Jack. So this is not your real name? No. Ilan taong ka na, No po. madam? 33 po. 33 at you are in Roja. Yo. You are in Rojo. Nasaan na siya ngayon? Apo. Okay. Hello? Hello. Ayan. Kamusta, Papa Jack? Okay naman. You are calling from Russia. Ilan taong ka na nandyan? 5 years. 5 years. Tagal na rin. Ba't ka napunta dyan sa Russia? Work po. Work? Ano work mo dyan? Domestic helper. Okay. Taga saan ka sa Pilipinas? Taga Bacolod po. Taga Bacolod. Ay, Ilongga? Ilongga ka? Charot lang, Papa Jack. Taga Manila ako. Ako, ito talaga. Sorry naman. Medyo gusto ko lang i-hide yung Taga Manila ako. Taga Manila ka. Saan sa Manila? Quezon City. Quezon City. Okay. May asawa ka na? Meron po. May problema kayo? Hindi ko alam kung ako lang yata yung may problema. Kasi parang siya wala eh. Parang ako lang. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko problema. kung hindi pa siya garap na problema, gagawin kong problema. Ha? Hindi. Alam pa Jack, alam mo ba? Sobrang, naku, kikilig ako. Sabi ko nga, kahit hindi mo kong tawagan, yung reply mo lang, masaya na ako eh. Anong reply ko? Anong reply ko sa'yo? Yung nag-reply ko, ready po. Kasi ko parang, ito daw. Napaka-nonchalant ng reply ko. Actually, hindi ko na-expect Papa Jack. Namili lang ako ng 5 re-replyan kasi hindi ko pa pwedeng replyan lahat. Baka sumagot lahat ng oo. So, I'm so lucky tonight. 2 kayo nag-reply sa 5. Actually, patulog na ako kasi 12 na. 12 na po kasi dito. 12 midnight. So, patulog na sana ako. 2 hours 2 hours lang pala. Para lang palang no? Para lang palang Malaysia, parang ganun lang. Parang, di ba? Oo. Oo. 2 hours lang. Sige. Anyways, Nakahihinga muna ako. 33 from Russia. Ilan anak mo, Lian? Bali, 2 po. 2 na anak mo. Okay. Ilan taon yung panganay? 16. 16. Yung pangalawa? 12. 12. 16 and 12. Anong trabaho ni Mister? Lalim nun, ha? Lalim nung hininga. Nakabahan kasi ako, Papa Jack. Hindi ako ready. Teka lang, ano lang sa shop. Shop ng? Sabihin mo, bulk na sing shop. Ano yan? Sorry naman. Hindi, yung mga bigas, gano'n. Tapos mga iba't ibang... general merchandise, parang gano'n. Okay. So, kasi, last year, yun nga, syempre, as bala ako doon, nagloko siya. Nako. Ilan taong ka na dyan? 5 years. Ilan taong ka nang hindi umuwi?
Hindi, actually kakauwi ko lang din last year. Last year. Yun yung unang uwi mo? Hindi naman Papa Jack kasi 2 years nakakauwi naman tapos last year. Okay. So, yun nga. Nagloko siya. Nahuli ko. Actually, hindi siya parang may divine intervention. Paano mo nahuli? Nung nandito ka sa Pilipinas o nandiyan ka sa Russia? Oo, nandyan ako sa Pinas. Okay. Ikwento mo sa amin, paano mo nahuli para makapag-ingat iba manloloko, para hindi lang. Actually, hindi siya aware na yung asawa niya magaling hindi siya aware na magaling ako mangalkal, ganyan. Malalaman natin kung magaling ka mangalkal o talagang tanga lang siya magtago. Hindi, actually kasi Papa Jack, yung girl kasi, katrabaho niya. Okay. Oo. Tapos, inad ka na ako sa Facebook. Inad ka nung girl sa Facebook? Inad ako, yes. Diba? Ang kapal ng mukha niya. Inad niya ako. Tapos ako, first time ko palang nakita yung friend request niya, may something. Kinabahan ka na? Kung bakit. Kasi before kasi ako mag-confirm, chinecheck ko muna yung yung profile. Pag hindi ko kilala, hindi ko talaga na-accept. Okay. So nakita ko yung mga friend niya doon is connected sa husband ko. Okay. So, in-accept ko siya para din nakita ko yung mga posts niya, gano'n, in-accept ko siya. Tapos, one time, nag-my day siya, gabi yun nag-my day siya, yung girl. Tapos, nag-video siyang ganyan. Tinutok niya sa husband ko. Zinom niya. Tapos, binalik niya ulit. I-minayday niya yun. Then ako, kahit kasi blurred yung video, kahit blurred, kasi kahit nakatalikod asawa ko, alam ko asawa ko. Alam mo, di ba? Message. Nakita mo na ang lahat. Oo. Kahit nga dulo ng koko niya, makita ko, alam ko siya. Oo, di ba? So, message ko yung babae. Sabi ko, parang asawa ko yung minayday mo. Teka lang muna. Wait lang. Nung nakita mo yung my day, nasaan ka nun? Sa abroad. Akala ko umuwi ka ng Pilipinas, doon mo nahuli. Hindi. Before ako umuwi, Papa Jack, may something na akong meron na talaga akong... So, ang gulo mo magkwento. Alam mo, ayoko na. Ay, magulo ba? Sabi mo, dito mo nahuli sa Pilipinas. Nahuli ko, hindi kasi Papa Jack, yung time na yun, nung nag-my day siya, dininay niya kasi yun. Nung message ko siya, sabi niya, hindi, sorry ate, lang, na-videohan ko lang, ganun. Huwag ka pong mag-isip ng masama sa husband mo kasi hindi po siya nagloloko, mga ganun-ganun niya. Hindi ako naman, okay. Tapos, pinarinig sa akin ng husband ko na inaway niya yung babae. Okay. Burahin mo yun, sabi niya, ganyan. Okay, wala na sa akin yun. After ilang month, umuwi ako. Doon ko na talaga, may nabasa kasi akong message sa Messenger, which is, actually, anak ko pa nga nagpakita sa akin. Hindi ako totally yung nakabasa. Yung anak ko nagpakita sa akin ng message. Okay. So, pero yung content ng conversation nila is yung asawa ko, tinatanong niya dun sa kachat ng girl kung nandoon daw ba yung babae. Ang sagot naman ng isa is, wala siya dito, umalis, ganyan. Ang sabi ng asawa ko, hindi na nga siya, bihira na nga lang kami nag-usap, tapos mag-aaway pa kami, ganun. Sabi nung? Hindi naman yung asawa ko dun sa babae na kachat niya. Tapos sabi niya, andito siya kanina pero umalis na siya, ganun. Siyempre, nung nabasa ko yun, Pajak, hindi ako yun Okay. Hindi para sa akin yung message na yun. Hindi yun, wala akong anything na nakinabasa na sa kanilang dalawa. Wala. As in, wala. Pero yung instinct ko na may something dun sa chat ng asawa ko sa isang babae na siguro friend din ng babae. Okay. So, alam niya na may connection silang dalawa. So, that time, talagang sumabog ako, pinaamin ko siya. Tapos, umami naman siya. Pero sabi niya, lang daw yun, parang through text message lang sila. Never silang nagkita.
or never Teka lang, na may nangyari. teka lang, Ganun. katrabaho niya, paano sila nagkita? Ano yun? Hindi kasi nga, Papa Jack, hindi niya, nung una kasi, may plot twist kasi yun eh. Merong? May plot twist. Akala ko plus twist. May Anong plot- plus twist? May plot twist kasi yung kwento. Okay. Sorry na, kinakabahan talaga. Ako din, kinakabahan ako. Tapos. Tapos, ang alam ko talaga, ibang girl. Kasi yun yung inano niya sa akin, yun yung tinatak niya sa isip ko na iba yung girl na, kasi alam niya na yung babaeng nag-message. Kasi nung time na yan, minessage ko yung asawa ko. Sabi ko, bakit kailangan kanyang i-ID? Ganyan. Sabi ng asawa ko, hindi, nagkamali lang daw siya na ano lang daw niya ako, na videohan, ganun. So, burado na sa isip ko na yung babae na yun, yung, niya, parang hindi ko na inisip na yun. Tapos, yun na, nabasa ko na yun, umamin siya na meron, pero ka-text lang daw niya, hindi daw sila pinapaamin ko siya kung sino yung babae, ang sabi niya, estudyante, sabi niya, parang nareto-reto lang sa kanya. Sa madaling sabi, ang alibay ng mister mo ay nagkaroon siya ng ka-chat, tama? Opo. Ang haba-haba ng paliwanag mo, yun ang alibay niya. Nagkaroon siya ng ka-chat. Alibay niya yun. Okay. Syempre, yung vacation ko, saglit lang. Saglit lang yung vacation ko, ilang linggo lang yun. Bumalik na ako dito. Ilang buwan yun, Papa niya, parang kinalimutan ko yung kasalanan niya. Kasi wala naman kasi ako nakita eh. Wala akong nabasang landian nila or whatsoever, wala. Kumbaga parang ang ending, parang ikaw pa yung palabintang lang, ganon. Opo, exactly. Parang medyo na pa ako noon na parang sinisigop pa yung sarili ko kasi baka may pagkukulang, gano'n. Kaya naisip niyo yun. Okay. Though hindi yun yung first time. Okay. Kumbaga may history na siya before na wala din, kinalimutan ko din. Tapos, bumalik na ako dito. Okay na, nag-back to normal na kami. Pero kasi, during that time, parang almost 3 months na pinipilit kong maging normal kami. Yung mga hindi ko ginagawa sa kanya dati na nakikipag-video call ako after trabaho. Dati kasi talagang pag tapos kong trabaho, pahinga talaga, tulog talaga. Anong ginagawa niyo sa video? Ayun na nga, Tata Jack. Ano yun? Hindi. Wala, usap, ganun. Minsan natutulog na naka-video call. Which is hindi ko yun ginagawa before. Kasi almost... Nag-video call kayo? Tutulog lang kayo? So, ha? Oo. Hindi, nung na yun pa, Jackson. Nung na yun, nung bumabawi na siya. Kasi para daw patanayan niya sa akin na wala na siyang ginagawa. Ganun. So, okay. Tapos dumating pa sa point na ayun, may yung mga hindi namin ginagawa, which is hinihiling niya sa akin dati, na hindi ko binibigay kasi nga ayoko, parang ang weird. Hindi ko talaga siya gustong gawin. Alam mo yung ginagawa ng mag-asawa, Papa Jack? Siyempre, di ba, malayo kayo, LDR, ganyan. Dati ayoko na, nagagalit ako pagka hinihiling niya sa akin yun. Pero that time, na baka lang kasi in yung way na na hindi na siya mag-isip ng babae ulit. So, okay na. Before ko pa nalaman pa, Jackson, na 3 months ko before ko na-confirm na yung babae talagang nag-add friend sa akin is talagang yun yung babae niya. Kasi, ang kapal ng mukha niya pa, Jackson, nagchat-chat pa rin siya sa asawa ko, iba ang gamit ng account. Teka lang. May mga kailangan kayong malaman dito. Kasi hindi kami nakaka-relate. Ano yung ginagawa niyo? Wala. Kumbaga, you were doing sexy time on camera. Oo. Oo. Okay. Pero ano lang yun pa, Jackson, parang after yung 3 buwan, parang ilang beses lang, and then naiisip ko na bakit kailangan kong umabot sa point na magganon na dapat
hindi ko dapat ginagawa. Which is hindi ako, hindi naman ako against sa mga mag-asawang LDR na ginagawa yun. Para lang sa akin, kasi parang hindi ko talaga siya gustong gawin. Kumbaga, labag siya sa akin. Pero parang naisip ko na baka nga kasalanan ko din. Yun. So, yun na nga. May nag-PM, ibang account. Kunyari, nagtatanong siya, asan ka na ngayon? Ganyan. That time kasi, kinuha ko yung FB account ng asawa ko, ginagamit ko na siya. So, ayan na, nag-chat na siya, ibang account. Sabi ko na, ikaw talaga to eh. Yung parang hinuhuli ko siya kay Jackson. Sabi ko na, ikaw talaga to, hindi talaga nagkamali. Ikaw talaga to, sabi ko, kapal ng mukha mo, may pa-add friend ka pa sa akin, tapos sabihin mo sa akin, hindi kayo tapos ikaw pala talaga. Doon ko umamin yung babae. Umamin siya. Okay. Oo, sabi niya, sorry kasi ganyan. Sorry siya. Sabi ko, tapos kinat ko yung asawa ko. Sabi ko, tingnan mo lang kapal ng mukha mo, ayaw mo umamin sa akin. May pa-estudyante kayo pang dalalaman. Sabi ko sa kanya. Tapos talagang siya pala. Tapos that time, chinat ko yung babae nang sabi ko, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kasi bata pa siya, Jackson. 22 years old lang. Naku, matanda lang ako ng 4 years. Talaga naman. O tapos, sige, tumawa ka. Try mo tawanan. O tapos, tapos, syempre, may mga close friends na rin sila na nakakausap ko na bumulong ka na lang kasi mo. Parang sinabi sa akin that time, naku, huwag kang magpa-apekto dyan sa babae na yan kasi marami na rin iba-iba na lang din ang lalaking pumatol dyan, ganyan. Nung time na yun, medyo gumaan yung pakaramdam ko na baka nga kasi, alam mo yun, lalaki, walang asawa. So, ganun na lang yung nasa isip ko. Tapos, message ko yung babae na sabi ko, bata ka pa, hindi ako nagalit sa kanya pa Jackson, hindi ko siya inaway or hindi ko siya inanuhan. Pero ang sabi ko sa kanya, hindi mo deserve maging kabit. Kasi nung time na nalaman mo meron silang relasyon ng mister mo, gaano katagal na yung relasyon nila? Hindi naman kasi umaamin yung asawa ko kay Jackson. Sabi niya, saglit lang daw. Pero hindi ako naniniwala kasi okay, sige. Ano yung inamin niya saglit lang? 2 buwan, 1 buwan, paano? Sabi niya 3 months lang daw. 3 months. So, ang inaamin niya, 3 buwan lang at kachat lang niya, tama? Okay. Yun yung sinabi niya sa akin. Ako, hindi ako naniniwala kasi posible yun. Kasi nung mga time na yan, kasi yun, nahuli ko kasi siya May. Tapos ang sabi niya, lang sila, February lang, ganun. Pero hindi ako naniniwala kasi mula July, August, September, October, November, hanggang umuwi ako, bihira ko siyang nakakausap. Hindi siya tumatawag. May moment pa nga, Papa Jackson, parang 1 month, 1 beses lang kami nag-uusap. Okay. Bakit? Ako kasi, aminado ko, may part kasi na kasalanan ko kasi na-addict ako sa K-drama. Nakaw talaga. Ay, nakaw. Yan ang... Yung tatawag siya kay Jackson, tapos nag-Netflix ako, hindi ko talaga siya pinapansin. Kasi ako maistorbo sa pinapanood ko. So, kumbaga, hindi naman sa tama, pero you contributed something to how the entire thing played out, parang gano'n. But of course, it's not an excuse. Kamusta na kayo ngayon? So yun na nga. Syempre sa akin, kahit naman sinasabi kong napatawad ko siya, deep inside, hindi pa rin nawawala yung pagdududa. Tapos, madalas nga, pagka bigla kong naaalala yung mga ginawa niya, bigla ko siyang aawayin. Tapos, hindi ko siya kakausapin. Tapos magtataka na naman siya, bakit ako ganun? Tapos iiyak siya kasi nagbago naman na daw siya. Ano pa daw bang gagawin niya? Sabi ko, kailan to exactly itong panloloko na to? When? Last year. What month? Ayun nga, nahuli ko siya May. Okay. So, parang we can safely say na mula siguro after, maybe around Valentine's, kung tama yung inaamin niya, i-assume natin yung inaamin niya. Kasi wala tayong pruweba sa mga bagay na hindi niya inaamin. Tama ba ako? Okay. Alright.
So, sa madaling sabi, mga Valentine's Day hanggang mag-May, may relasyon sila. Tama? Siguro. Hindi, yun yung inamin niya. Yun na sure tayo. Whether naniniwala tayo o hindi sa inamin niya, ibang usapan yan. Tama ba? Okay. Now, question. Kamusta na kayo ngayon? Iniwan na ba niya yon? Sabi niya. Ano-anong mga bagay na Pero, ang in-adjust niya para makuha yung tiwala mo? Nag-update naman na siya. Yung mga wala siyang noon, nag-update naman siya ngayon. Okay. Tumatawag naman. Tapos, yung weird lang pa, Jackson, yung parang, kaya nga sabi ko sa'yo, diba, parang hindi ko alam kung may problema ba kami or ako lang. Kasi, ginagawa naman niya lahat. Yung mga sinabi ko. Ano yung mga sinabi mo na ginagawa niya? Halimbawa, ano yon? Kasi nga, yun nga, yung mag-update. Kasi wala talaga siyang ganun pa, Jackson. Kasi matagal na kami. Ikaw, 17 years na. Hindi, alam mo, sa mga nanonood sa atin, at some point kasi, hindi ko alam kung complacency ang tawag dyan or comfortability. Pag matagal na kasi kayo, hindi ko sinasabing tama, pero kung matagal na kayo, kumbaga parang given na alam mo na, tama? Kung nasan siya, anong ginagawa niya. Unless kailangan niyang patunayan sa'yo. And in this case, kailangan niyang patunayan. Tama? Kasi may nagawa siya. Tama, mali? Tama po. Yun. Ba't mo ko tinawagan? Kasi, simula nung bumalik ako dito, parang noon, parang ako na yung gumagawa ng way para maging okay kami. Tapos yun yan, kailan nagbabago naman na siya. Isa pa kasi yung parang napapagod na din ata ako pa, Jackson, kasi actually matanda siya sa akin ng 4 years. Teka lang, isa natin yung problema mo. Wait lang. Ano problema mo talaga? Yun nga, parang ang ngayon kasi pa, Jackson, parang nag-pile up na yung nagloko siya, tapos parang hindi ko siya nakitaan ng maturity. Okay, wait lang. Isa. Okay, nagloko siya, settle na natin yan. Okay? Whether napatawad mo o hindi, it's another issue. Yung, isa ka mo? Yung maturity? Bakit? What do you mean maturity? Kasi kaya nga hindi ko din maintindihan yung sarili ko. No. Halimbawa, ganito, because you cannot ask from him what you are not able to explain to him kung ano yun. Halimbawa, kaharap mo siya kaya sabihin mo sa kanya, gusto ko maging mature ka. Pag sinabi niya sa'yo, okay, gusto kong gawin yung hinihingi mo, magiging matured ako. Paano ko gagawin? Paano? Kasi kung di mo kayang sabihin kung anong maturity ang hinahanap mo, exactly, di ba, what you're looking for, nagtitrip ka lang. Ganun ba yun, Kajak? Hindi, kaya sabi, anong maturity yung hinahanap mo? The whole marriage kasi namin, kumbaga, may lamat na kasi siya sa akin Okay. Apo. Pero may work siya ngayon. Bigay niya pa ng pambabae. No. May work siya pa, Jackson. Okay. Ano nga yung maturity na hinihingi mo? Yung maging man siya ng pamilya, Papa Jackson. How? Kasi, alam mo yung hindi lang puro ako yung nagde-decide ng mga bagay-bagay. Tapos hindi lang ako yung nag-iisip para sa pamilya. Kasi, sinasabi ko nga sa kanya na parang ako napapagod na din na parang hindi lang dalawa yung anak ko, naging 3 kasi ikaw yung panganay, ikaw yung malala. Tapos, okay, bigyan mo ako ng halimbawa kung anong gusto mong ano yung gusto mo na exactly maturity na hinahanap. Paano? Hindi. Di ba kasi pa, Jackson, pagka mag-asawa kayo, dapat naririnig mo din sa kanya yung mga bagay na plano about family or yung may gusto kami pa. Ako lang kasi lagi may gusto na magpagawa ng ganito. Dapat mag-ipon tayo. Ako lang yung lagi nag-i-initiate. Tapos siya, puro lang siya sasabihin niya, sige, ikaw bahala kasi lahat naman ng gusto mo
susundin ko. Mga ganun But siya. wait lang. Ihiwalay natin yung pagluloko niya. Ibang bagay yan. Dito tayo sa pagiging matured ka mo. What you call immaturity, para sa kanya, it's maybe his way of allowing you to lead. Kapag ba siya nag-utos ng, wait lang po, kapag ba siya po yung nag-utos ng mga bagay na dapat mangyari sa relasyon, susunod ka ba? Depende pa pala. Exactly. There you go. Yan. There you go. Yes, parang, Oh, hindi mo rin pala, hindi ka naman pala totoong certain na susunod ka. Ba't mo hinahanap sa kanya yung leadership? Sa isang relasyon, isa lang leader, baka ikaw na yon. hindi pa, Jackson. I mean, kasi naman, minsan, wala talaga ako naririnig sa kanya na any plan. Okay. Na ito yung gusto kong gawin. Okay, sige. Naintindihan kita. I know exactly where you're coming from. Baka ka lang kasi mamaya, you are not exactly sure what you're asking. Halimbawa, okay, ready? Halimbawa, sinabi niya sa'yo na putulin mo na yung contract mo, umuwi ka na dito. Uwi ka? Oh, yun nga po. Minsan nga napapag-usapan namin yun kasi last time. Tinatanong kita ngayon. Kasi hindi ako yung mister mo. So, sagutin mo yung tanong ko. Pag sinabi ba niya na umuwi ka ba? Sabi ko sa kanya, kung kaya niya kami, kung kaya niya nang tustos sa lahat ng pangailangan. Hindi yun ang point ko. Sabihin niya, okay na tayo maging mahirap basta magkakasama tayo. Yan ang gusto ko. Ako, leader ng family na to. Uwi ka ba? Siguro. Oh, that's not a yes. Okay. Siguro, Papa Jack. Kasi ako din gusto ko na talagang magpahinga. Okay. Alam mo kung ba't ko sinasabi to? Gusto mo malaman ba't ko sinasabi to? Bakit po? Pahingin mo na 1.5. Wala akong sweldo ngayon. Pajak 2.5 na lang. Okay, ganito na. Kasi baka mamaya, alam mo ka, naniniwala ka na. Sa isang relasyon, listen carefully, maganda itong sasabihin ko sa'yo. Sa isang relasyon, there is one driver and the other one is navigator. Okay? Gusto mo ipaliwanag ko sa'yo? Gusto mo paliwanag ko sa'yo? Okay. Yung driver, ang magdadala sa'yo, okay? Sa pupuntahan ninyo. Yung navigator, siya magsasabi kung saan kayo pupunta. Sino sa inyo driver, sino navigator sa inyo? You have to figure that out. Kasi kung sa inyong dalawa, ikaw yung... Sinasabi ko yan sa kanya. Wait lang po. Ikaw, kunin mo kayo sipit. Wala na pala akong PA. Ako na lang pala mag-isa dito. Sorry. Ambisyoso talaga ako. Saan ba yung sipit? Okay, ganito na. Okay. Carefully listen to me. Sa inyong dalawa, baka mamaya, ikaw na yung nakatalagang driver at siya yung navigator. Or vice versa. Siya yung driver, ikaw yung navigator. You have to identify yung role ninyo. Kung dahil ikaw naman nasa abroad, di ba? Di ba? Kung ikaw ay nasa, wala ka sa Russia, charot mo lang yan eh. Hindi, dito talaga ako. Okay, sige. Kung ikaw ay nasa Russia, ikaw ang taga-provide ng pangailangan ninyo kasi ikaw yung kumikita, tama? Na mas malaki. Willing ka bang ipagkatiwala sa kanya ng buo kung paano gagastusin yung pera na pinaghihirapan mo para dalhin niya kung anong meron sa inyo sa future? Oo naman to, Jackson. Okay. Alam ba niya na willing ka? Because you have to understand... No, wait lang ma'am. You have to understand, iba po ang dynamics pag lalaki ang naghahanap buhay at nagbibigay ng pera at babae ang tumatanggap. Walang pride na pinag-uusapan. Okay? Iba ang dynamics kapag babae ang nag-aabot ng pera at lalaki ang tumatanggap. Kung matino ang lalaki ang tumatanggap, bibihira mo makita o marinig yung lalaking sasabihin na, gagasusin ko to ha, sa paraan na gusto ko ha, kasi mag-aantayan ng go signal from you na pwede niyang gawin yan.
And hindi mo yan pa pwedeng gawin na parang, dapat alam na niya. No. You have to clearly tell him. You have to clearly tell him. Kasi baka mamaya hindi niya alam na pwede niyang gawin. Feeling ko, the two of you are wala kayong open communication line. Alam mo ba't ko nasabi? Bakit po? 800 muna. 1,500 plus 800. 2,3 na. 2,3. Sige po, sige. Kaya ako nasabi to kasi, di ba, tatawag siya, unahin mo yung Netflix. Yung Netflix naman, di na mawawala yan eh. Pero inuuna mo yung Netflix. May ano naman ako yun sa Jackson. No. May reason ako dyan. No, there's no reason. No. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na may reason ka dyan. You will always be wrong. Na nakikita mo nagre-ring yung phone mo at nanonood ka Netflix na hindi ka... Kasi pa Jackson ginagawa niya. Ano no? Ang tagal ko ginagawa niya kasi sa... hindi niya talaga ako kinukontak everyday nung nasa Dubai pa ako. Ganun siya. Okay. As in 1 month. Hindi, ang point ko dito, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na, kaya ko po siya di sinagot kasi ganun din siya sa akin eh. Kapag kasi ganun ang katwiran natin, Lian, you become a part of why the problem exists. Kaya nga po. Diba? Nakikipaggantihan ka eh. Naggantihan ka, gagantihan ka niya. Pag ginantihan ka niya, gagantihan mo siya. It becomes a cycle. No? Kasi you'll never know. Isa sa mga tawag na yun, emergency yun eh. Pero inuna mo Netflix. But na lang hindi. Pero ano mararamdaman mo kung halimbawang one day, emergency yun, hindi mo sinagot? Can you live with yourself? Baka hindi, di ba? That's number 1. Number 2, it becomes a training. Di ba? Ano yung training doon? Na pag tumawag, you will always have to consider it as something important. Okay? Yun ang una. Number 2, huwag kang tatawag ng pete lang yung itatawag mo. Okay? So feeling ko nandun ka sa stage na yun. Kulang kayo ng communication. Matter of fact, kaya kayo nag-effort na mag-communicate. Di ba? Kasi naramdaman ninyo na kulang kayo doon. Tama? 3 buwan. Tama mali? Mabot pa kayo sa nag-video call kayo eh. Hoy, baka na-record nyo yun baka naka-screen record yun Buti na lang, yung mga tipong sinabi niya na, ilapit mo pa, hindi ko makita. Ganon, madilim. May trauma na ako doon pa, Jackson. May trauma ako sa ganyan. Bakit may trauma? Kaya hindi na. Kasi nga, nung nasa Dubai ako dati, syempre, first time kong nag-abroad, tapos sabi niya, send ka nga ng picture mo, ganyan, ng, alam mo yun, sinend ko naman. Send ka nga, namiss ko na yan Zoom in mo, ganon. Ay, ganon siya ka, Jackson. Tapos, sobrang careless. Careless niya kasi. Pinahiram niya yung phone niya, sa pinsan niya yata. Nakita ngayon. Pinsan niya. Nakita. Ay, insan, sino yan? Ang itim naman yan. Sabi. Tapos, hindi naman pa Jackson. Sorry. Okay. Tapos, kasi hindi ako nakita nung asawa ng pinsan niya ever. Hindi kami nag-meet. Sabi niya, hala, yung babae walang Pero kita mo ka mo? Hindi naman pa Jackson. Hindi ko na inulit yun. Tapos galit na galit ako sa kanya. Blinak ko pa nga siya nung time na yun. Kasi nga galit na galit ako sa buwan. Tanga-tanga mo. Well, understandable yun, no? Tapos hindi ko na siya inulit ever. Hindi ko na siya ginawa. Oo. Anyways, no? Ganyan Lian, I don't know if you will realize this, but your problem is over. Tama ba? Tapos na yung problema ninyo. Niloko ka niya, napatawad mo na siya, nag-start na kayo ng bago. Ang problema mo ngayon talaga, yung panloloko tapos na. Sabi mo kasi napatawad mo na siya. Whether that is true or that is not true, that is on you. Ang point ko dito, ang problema mo talaga ngayong gabi ay yung part na how do you start over again knowing that you are far away from each other? And number 2, di ba, wala kayong panggagalingan kung paano kayo mag-aayos kasi nasanay kayong
Nasanay kayo, okay lang kayo na walang communication. Yun nga. Anong tanong mo sa Tapos akin? may time, hindi kasi pa Jackson, di ba? Doon kasi nang gagaling yung nafe-feel ko ngayon na parang ako naman yung nawawalan na ng nawawalan na ako ng hindi ko alam kung gana or hindi ko alam, ganun. Kaya yun yung malaking sa akin na bakit ko siya nafe-feel. Wala ka naman kausap na iba? Wala pa Jackson, as in wala. Okay. Hindi ako tatawag sa'yo kung may gagawin akong kalokohan, may ginagawa akong kalokohan. Hindi, tinatanong ko lang. Alam mo, I am duty bound to ask. Para alam ko yung buong kwento. Now, ganito, buti na banggit mo yan. Sabihin ako sa'yo. Kahit yung mga mag-asawa walang pinagdaan ng problema, okay? Kahit yung mga mag-asawang walang pinagdaan ng problema, meron silang phase na kung saan bad trip sila sa asawa nila. Burnout. Ang tawag doon ay burnout. Okay? Ayun, exactly, Papa Jack. Okay. Burnout na talaga. Nangyari sa lahat yan. Kahit pa wala kayong pinagdaan ng nagkalokohan, walang pinagdaanan na away, kahit yung mag-asawa na hindi nag-away, may burnout yan. And sometimes, ang gamot dyan is you do other things not including each other and then go back to the table and tell each other what you've done. Share stories. But then again, may condition yan. Okay? Ang condition yan is that when you do things, dapat hindi nyo sisirain yung tiwala ng bawat isa. That's more. Lalo na ngayon, may hindi na naman siya consistent tumawag. Baka naman kasi, alam mo ganito yan, feeling ko, dahil ikaw yung naloko, pabebe ka na rin. Bakit di ko yung tumawag? Kung di siya matawag. Yan. Alam mo, pag may ganyang problema ang mag-asawa, nagkalokohan, hindi lang yung nagloko ang may gagawin. Even yung naloko mag-a-adjust. Okay? Kasi lumipas na ako sa ganun kasi nung hindi ko pwede. If you plan to stay with someone all your life, it's going to be hard work all your life. Kasi the moment na tamarin ka to put in the hard work, consequential yan. Consequential yan. Alam mo, pag nagmamahal tayo... Normal lang to, Pajak? Oo naman. Alam mo, Lian, it is not expected that we like the person we love every single day. Okay? Ulitin ko, ha? It is not expected that you are going to like the person you love every single day. There will be days na kahit na mahal mo yung tao, you don't like the person. Asar ka sa kanya, bad trip ka, pero hindi ibig sabihin hindi mo siya mahal. Am I making sense? Yes, Pajak. Baka dumadaan ka lang doon. You know, hindi kasi madaling maloko eh. Alam mo, may isa pa akong uungkatin sa'yo. Hindi ko alam kung makakatulong ko sa'yo. Ready? Sige po. Feeling ko, kaya ganyan ka dahil you are not yet convinced kung ano exactly ang ginawa niyang panloloko. Yun nga. Blanco talaga ako dun, Jackson. Yan. So, diyan ka nanggagaling. There is a certain level of frustration sa part mo because you wanna forgive the guy but you don't exactly know the details of what you're forgiving. Totoo yun, Pajak. Kasi until now, questionable sa akin yung mga details. Kasi tinatanong ko siya, wala siyang sinasabi. Pero yung babae, sinabi na yung lahat. Siya wala. So parang sa akin talaga, wala. Blanco pa ako sa ganun. Kasi hindi talaga siya umamin. Hindi talaga siya nagsalita. Kasi wag na daw ulang ukatin. Kaya hanggang ngayon, parang every time hindi siya tatawag, ayun na naman, isip ko na naman, siguro. Tapos may time na sisilip ako sa CCTV sa bahay, nagsiselfone siya. Tapos syempre, yung isip ko nun, hindi ka na naman tumatawag, tapos nagsiselfone ka, busy ka. So yung mga ganun. Kaya parang ngayon, eto na naman ako sa
dapat di ko na lang pinatawad, baka mali ako sa decision ko na ano. Pero every time kasi na nakikita ko yung dalawang anak ko, tapos parang tinitimbang ko din na kaya ko ba na wala na siya? Parang kaya ko na ba? May time na oo, kaya ko, may time naman na hindi. Kaya sobrang confused talaga ako na ano. Lalo na nga ngayon kasi, okay na sana naman nakaraang buwan. Consistent siya ngayon, wala na naman. Ganito, meron akong because we cannot solve the problem tonight. I can only give you advice. Aware ka naman doon, di ba? Now, I have something that I'm going to tell you. It's a suggestion. I hope you can make it happen. Ready? Okay, go. Only if your heart allows you to feel it. I want you to tell him that you're willing, only if willing ka talaga, but kung willing ka na, I want you to tell him that you are willing to forgive whatever he's done, but you require to know what you're trying to forgive. That's the first part. The second part is, ito tricky ito, unfair sa'yo to, but I will tell you anyway. Tell him that he must take his time, and when he's ready, you are ready to listen. Huwag mo siya i-pressure. Allow him to do it in his own time. Sige po. Did that make sense to you? Yes. Ulitin ko ha. Tell him that you want to forgive him, but you require the details kasi that's the only way that you can forgive someone wholeheartedly. And that you are going to try to fully forgive him when he's ready to tell you everything. It has to happen during his time. And I know it's so unfair kasi ikaw na ngayon naloko. Pero the fact na tinawagan mo ako ngayong gabi, it signifies na gusto mo ito maayos. Tama, mali? Yes, Jackson. Kasi kung ayaw ka na, pwede ko naman siyang hindi nakakausapin eh. Tatawag na ako, pero hindi kasi. Tigilan mo yung kamalitahan. Gusto ko talagang na ano. Nagpapakamaldita ka lang. Actually, maldita talaga ako pa, Jack. Pero, yun nga, alam ko naman na ako din minsan yung problema. Okay? Did that make sense to you? Yes. Halimbawa, marinig ng mister mo to, ano mensahe mo sa kanya? Ayun, ano? Anong tawagan niyo? Anong tawagan niyo? Mama, Papa. Okay. Hello? Papa? Wala. Wala naman akong, sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi sa kanya pa, Jackson, na hindi ko naman nga kailangan na bigyan niya ako ng magandang buhay kasi kaya ko Wait. I think mas magandang sa kanya mo i-dedicate yan. Mag-wait ka sa akin. Yun nga. Okay, Papa? Sinasabi, yes. Ayun pa. Di ba nga, lagi kong sinasabi sa'yo na hindi ko kailangan ng kasi lagi niya ko na-question dati kung ano, yun lang daw yung kaya niyang ibigay. Sa akin naman, Papa Jackson, kaya nga ako nandito kasi to help him. So sabi ko nga yun pa, hindi ko kailangan bigyan mo ako ng magandang buhay kasi kaya naman kitang tulungan. Yun sa akin lang, be mature enough. Tapos, kung ano yung mga pinangako mo, sana gawin mo. Okay. Kasi okay, wait. Hindi mo na-realize to, no? But you know, the way you said it, condescending siya. It's condescending. Oo. Nagmimensahe ka, right after you saying na hindi ka naghahangad ng buhay, ang kasunod doon ay demands. It would have felt better pag tutulungan kita to reach this, mag-join tayo. Sana ganun. Pero hindi eh. Demand ang dating. Actually, yun yung sinasabi ko naman sa kanya, ka Jackson. No, hinihingan kita ng mensahe. Hinihingan kita ng mensahe ngayon, yan ang sinabi mo. Okay, sige ka Jackson.
Okay? Alright? Okay, Gi. Hindi, yun lang. Papa? Yun pa. Ano lang. Sana maging open ka din. Kasi most of the time, pag nakikipag-usap kasi ako sa'yo, hindi mo ako kinakausap. Okay, stop again. Stop yun. again. Alam mo, hindi mo nararamdaman, nakikipag-away ka. Ganun kasi ko sa kanya pa. No! The worst that you can... Yes! The worst that you can do to a guy is to make him feel defensive. That he has to be defensive. Malambing mo sinasabi, but it's an attack. Actually, feeling ko talaga sa akin talaga yung mali. Nakita mo paano mo sinabi? Nang-away ka naman. Let's do it again. Paano ba? Yun kasi, ganun kasi ako pa Jackson eh. Yun talaga yung way ko po nakikipag-usap ako sa kanya. Oh my God, then maybe you have to change things. A little bit. Okay, let's do it again. Pa? Ano ba? Yun. Okay. Yun pa. Ayusin natin. Makikinig ako sa'yo. Mag-explain ka lang. Tapos, pag-usapan natin yung mga bagay na hindi natin napapag-usapan dati. Gusto ko lang naman ng kausap. Kasi alam mo naman kung gaano ko alam mo yun, gusto ko nang lagi may kausap. Pero, hindi ko nakukuha sa'yo. Sana, maging open ka. Kasi alam ko marami kang kinikip sa sarili mo na hindi mo sinasabi sa akin. Alam mo naman na willing naman ako, nakikinig naman ako. Pero, yun, sana maging maayos lahat. Kasi ngayon parang nawawalan ako ng parang gana na makipag-usap sa'yo. Kasi nga wala akong nakukuha. Pero sana nga, ayun, ayusin natin to. Kasi hindi biro yung 17 years na pinagsamahan natin. 17 years, yun nga yung sinabi ko sa'yo, di ba, na hindi yung babae na yun sisira sa 17 years na pagsasama natin. Kasi kung hindi kita mahal, kasi lagi mo sinasabi. Lian, stop. To. I know you meant well. Kunyari ako ikaw, ready ka? Sige po. Alam mo, I want to experience the best version of our relationship. I will promise you, I will try to be the best partner to you. So kung hindi mo pa nakikita yung paraan mo para ibalik sa akin kung paano maging best version ng partner, hindi ako mapapagod na ituro sa'yo yon. Iintindihin kita kung kailan ka dapat intindihin hanggang matutunan mo maintindihan ako. It has to be about you. Because about you are the things that you can control. Stop demanding from him. Actually, mabait naman siya pa Jackson. Kaya nga siguro... Narinig mo ba yung sinabi ko? Parang hindi mo ako pinakinggan. Narinig mo ako? Okay, good. Opo. Maano naman siya pa Jack. He's trying his best naman. Kaya nga, sabi ko nga una pa lang, hindi ata siya yung may problema or ako lang ata. Kasi iba talaga yung nafe-feel ko ngayon. Kaya yun, naghahanap din ako ng someone na sa ibang naman. Kasi yung mga nakakausap ko, hindi ko din yung mga advices nila. So, ako lang kasi magaling. Confused. Kaya dapat ako lang. Actually, pa Jackson. Kaya, pa Jackson, alam mo ba, yung time na umiiyak ako gabi-gabi, nag-chat ako dun kay sino yun, pa Jackson? Sabi niya, sige, ikaw na yung susunod, tapos hanggang hindi na ako tinawag. Naku, talaga naman yung mga yan. Sa bagay, wala na ako dun. Wala na ako dun this week eh. Sabi niyan, baka next week daw ako mere, sabi. Sabi ng bagong boss eh. Okay na dito pa Jackson kasi madali kitang nakausap. Sa Kim!
Anyways, Kasalanan talaga ni Chairman yun. tawag nito, Lian, Yes, pa Jack. sometimes the things that we demand from our partner are the things that we do not give to our partner. So if at any point, di ba? If at any point you crave attention from him, ikaw ang mag-set kung paano ibigay yun sa kanya. So you can teach him by showing him exactly how you meant to enjoy it from him. Am I making sense? Yes, actually, yes, Papa Jack, totoo. Balitaan mo ako, ha? Sige po. Ako ay... yes, ma'am. Sige po. Mamaya na ako. No, yun lang, no. Thank you for listening to me. Again, with that, no, gusto ko humingi ng tawad sa inyo ulit kasi ito lang yung setup natin because I was banned. I was barred to go on air this week. Sobrang okay naman. Yes. Wala naman nagbabago sa quality ng advice ko. Pareho lang eh. Yes. Actually, hindi ko nga alam. Basta, napaka-powerful ng mga words of wisdom. Thank you so much pa, Jackson. Sobrang kahit late na dito, okay lang. Parang gigising ako ng maaga bukas ng open ang utak. Well, thank you. Thank you very much. Thank you so much pa, Jackson. And good luck. Good luck po. Sana America ulit. Alright. Bye-bye po. Bye-bye, Papa Jack. Thank you. Bye-bye.